basag na basag at basang-basa yung galawan talaga ng kampo ni Alan Peter Cayetano na maka-Duterte. Kung paano nila minamanipula ang utak ng taong bayan sa pamamaraan ng kanilang pag-live through Facebook. Sinisimulan niya sa pagbabasa ng Biblia para maipakita sa taong bayan na isa siyang matinong lingkod bayan, maka-Diyos, matino. Tapos after niya gawin yan, anong gagawin niya? Sinisiraan niya yung kanyang mga kapwa mambabatas, ang administrasyon. So, para saan yung pagbabasa mo ng Biblia? Isa ito si Senator Alan Peter Cayetano na simbolo ng alam nyo na kung anong klase nila lang ang may ganyang asal. So, panoorin natin kung paano binasa or basag na basag yung kanila mga galawan nito ni Congressman Terry Redon at ni Attorney Barry Gutierrez. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa bahagi po ng House Prosecution Panel ay tuloy-tuloy po yung aming paghahanda at yung pong mga definite timelines na ibinigay po ng Senate Impeachment Court, yung pong pre-trial proceedings sa gitna po ng Hunyo at yung pong start po ng trial ng July 6, no? Ay pinaghahandaan po namin. So, dito sa nakaraang mga araw, nagaganap na po yung mga mock trials para sa each and every article of impeachment. So, nagsasanay na po yung pong mga public at yung pong mga volunteer private lawyers po namin para po dito. Minarapat din po ng House Prosecution Panel na hindi po mag-submit ng formal reply doon sa non-answer ng ating pong pangalang Pangulo. Ang isasubmit lang po ng House Prosecution Panel ay manifestation dahil tingin po namin wala naman pong sinagot kahit ano ang ating pong pangalang Pangulo point per point doon po sa articles of impeachment na ibinigay sa kanya. So, naghahanda ko kami towards pre-trial. Lahat po ng mga ebidensya ay pinipinal. Lahat po ng mga dokumento ay pinipinal. Lahat po ng mga witnesses ay mapipinal po. Para pag nagkaroon po ng pre-trial conference, kasama po ng Senate Impeachment Court at ng kabilang panig, ay handang-handa na po ang prosecution panel. Kung nabanggit yun na naghahanda na kayo sa impending trial, anong posibilidad na magkaroon ng trials? Baka dalawa ang impeachment courts. Well, ang pagtingin naman ho natin sa bahagi po ng House of Representatives, meron na pong pag-recognize no, doon po kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. At ang tingin naman ho natin, hindi ho mangyayari na magkakaroon po ng magkahiwalay po na trials sapagkat iisa lang naman po yung grupo na meron pong kapasidad na makapag-convene una ng plenaryo, pangalawa ng Senate Impeachment Court. Wala pong iba kundi sa pangunguna po ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. No? So, I think that point needs to be made. No? Kasi nga, siya lang ho yung pwede ho yung grupo lang ho niya yung pwedeng magbukas dahil siya po yung merong bilang para ho makapag-convene ang Senate Impeachment Court. Kapag nakapag-convene yung lehitimo sa pananaw ng House of Representatives na Senado na impeachment court, paano po mariresolve yung problema ng arithmetic? 16 ang kailangan, samantalang ito ay lalabing 2 o posibilidad na hahanggang 13. Yung conviction at acquittal naman ho, malayo po ang usapin nito. No? Ang pagtitiwala naman ho namin, pagka nailatag po ng maayos, yung pong lahat ng ebidensya laban sa pangalawang Pangulo, tingin ko marami naman pong mga makukumbinsi on both sides of both the new majority and the new minority to convict the Vice President. May ginawang pagdinig. At sabi na iba, hindi lang pagdinig, may coaching pa nga na ginagawa. At ito parang, sabi ng iba, ito raw yung tunay na issue. Sabi naman ng iba, mukhang tinatarget. Yung nasa House Prosecution Panel at may inililigtas na dating isinangkot. Pero mukhang nakaligtaan banggitin ng pangalan dun sa kanilang recital noong nakarang araw. Well, yun po yung malinaw sa bahagi po ng House Prosecution Panel. Talaga pong yung pong pagpupulong nung pong nakaraan ay targeted to discredit the House Prosecution Panel para pag lunsad nung pong trial, meron pong credibility questions hanging over the prosecution. Pero balikan ho natin yung pong kwento ng mga Marines. Halimbawa na lang po sa akin, nung Feb po lumabas yung affidavit. Pero minsan hindi ako nabanggit sa listahan po na yun. Hindi ba? At i-reiterate ko today, I was never mentioned in that affidavit at parang hinabol na lang yung pong pangalan ko during that
meeting with the 18 Marines. Kahit kailan, kahit saang panahon, kahit saan mang lugar, wala po akong natanggap na maleta. At hindi ho makakapigil yung pong ganito pong slander laban sa House Prosecution Panel sa pagtutuloy sa paglalantad ng katotohanan sa Senate Impeachment Court proceedings. Impeachment trial is coming. At kahit ano pa ho ibato ng 18 Marines at kung sino man ho na sumusuporta sa pangalawang Pangulo, tuloy po yung impeachment trial, we will not be deterred. The evidence will be presented on the bank accounts, on the AMLAC transactions, on each and every piece of evidence needed to convict the Vice President. Ikaw, sa mga nakapanood ng kanilang pagpupulong na yon, parang impeccable ang memory. Sabi nga nung iba ano kayang iniinom na bitamina ng mga nagpapakilalang ex-Marines? Kasi memoryado pati yung PEXA. Samantalang tayo, yung inulam natin 3 days ago, di natin maalala With that, hindi ba, ano sa palagay nyo, dalawang plano nating abogado, hindi ba sa testimonya na kompleto yung oras na lang hindi binanggit, yung PEXA at kung saan lugar, madaling i-debunk yun kung hindi nagsasabi ng totoo? Tama ho yun. Actually, ang pinakamahalagang tanong, and the nation will have to confront the 18 ex-Marines or ex-bodyguards on this question. Nandoon ho sa affidavit, pangalan ng ilang mga senador na sangkot po sa supposedly bigayan po ng maleta. May pangalan, may address. Noong pong pagdinig ni kahit anong pangungusap, hindi ho nababanggit. Ito pong ilang mga senador po na nakalagay sa affidavit. Hindi ho ba? Hindi ho ba dapat ang ginawa roon, inusisa ang bawat detalye ng affidavit. Pero dito sa mga partikular na mga personalidad po na ito, mga senador, may address. Andun pa nga, yung isa, sa pagdinig mismo, hindi ho nakumpronta yung pong mga bodyguard po na ito. So, tingin ko doon pa lamang po, dapat makapag-latag na ho ng tanong doon sa ano ba yung motibo at ano ba yung kredibilidad nito pong 18 bodyguard po na ito ni former Congressman Zaldico. Okay. Dito lang sa issue ng 18 Marines, no? I don't even want to label them 18 Marines, 18 bodyguards. Hindi nga natin alam, di ba, kung ano ba talaga sila. Hindi ba, una, a lot of them, at least 4 of them nga, wala raw talagang track record of service sa ating sandataang lakas, una. Pangalawa, some of them were dishonorably discharged by the armed forces of the Philippines. So doon pa lang sa kasinungalingan na lahat sila mga Marines, para bang nanilbihan sa bayan, medyo iffy na tayo doon, no? Doubtful na tayo doon sa kredibilidad nila. Pangalawa, nagkabuhol-buhol na yung kwento mula sa poll, no? Sabi nga, di ba, logistically impossible. Ang pinag-uusapan is around 800 plus billion ang sinasabi. Kahit na magsalansan alam niyo po, kung magbibilang po tayo ng 100,000 ngayon, iisa-isahin natin. Siguro naman binilang nila kada bundle ng pera. Di ba? Bago nila ilagay kung saan man. Magbilang tayo ng 100,000 lang ngayon, it will take us around 30 seconds to a minute. Depende kung gano'ng kabilis, no? Kung bibilangin mo yan, ipapak mo yan, isasalansan mo yan doon yan sa computation ni Senping Lacson, kahit na 24/7 tayo, 800 plus billion, 800 plus metric tons ang isang truck, ilan ba? 2 tons? No? Hindi ka matatapos hanggang 2020 kahit 24/7 ka nagtatrabaho with around 40 people Diba? So, kahit tayo dito lahat magbilang hanggang mamayang hapon, no? Buti sana kung iisa-isahin natin yan, kung maka 500 billion tayo. Diba? At saka saan mo ilalagay lahat yun, ilang maleta yon. So, it is really mathematically, logistically impossible. Tapos, naniniwala ba tayo na 800 plus billion na gano'n, gumagalaw in cash, no? Truck ng pera. Hindi nakita ng AMLC, wala nagsalita, hindi nakita ng intelligence units, hindi nakita ng CIA, hindi nakita ng international community. Tandaan po natin, ang cash monitor, hindi lang ng Philippine government, but by the international community. Natuto na po tayo noong 2001 na ginamit yung mga pera para i-fund yung mga terrorist cells. So walang nagsalita sa buong mundo na truck ng pera, billion hanggang 800 plus metric tons sa pinag-uusapan natin ng pera. It just doesn't make sense, no? Pangatlo, kung titinan natin, di ba, yung si Congressman Terry Redon, hindi nadawit, hindi naman siya congressman. Si Congressman Laila de Lima, kalalabas lang sa kulungan, no? Tapos hindi pa nga congressman, dinawit na raw. So paano siya na-involve sa flood control? Nakakulong ng 7 taon. Paano nangyari yon? Tapos pagkalabas, kasama na raw siya bigla. Di ba? It's a clear case of discrediting credible people kasi nangunguna sila sa kritisismo dito sa mga Duterte. Si Father Flavi, merong vow of poverty na pare na tumutulong. Talaga? Tumanggap ng pera? ICC, binawit. Talaga, yung mga ICC, yung pinakamatitigas natin na criminal investigators in the world.
Na grabe po ang pagsasala ng credibility dyan, ng track record. Hindi ka basta-basta. Tapos tatanggap ng ganyang mga pera all of a sudden, no? And then, kung titingnan mo, si Manny Villar, si Lauren Legarda, ay kasama daw doon sa listahan, eh. Bakit hindi na dinidiscuss? At sino ba talaga ang nagte-testify? Sorry, si Mark Villar. At sino ba talaga nagte-testify? Parang nagte-testify, mas kabisado pa ni Rodante Marcoleta yung testimonya ng mga ex-marines, no? O ex-bodyguards or whatever you want to call them. But what's certain is a lot of them were dishonorably discharged and have a bad track record of telling the truth, no? So, mas kabisado pa, at alam namin mga abogado yan, ni Kong Terry, na hindi pwedeng leading questions. Hindi pwedeng leading questions ang pagtatanong mo kasi it lessens the credibility. Parang tinuturuan on the spot Rehearse na nga, kino-coach pa. Saan ka nakakita ng rehearsed na, kino-coach pa doon sa performance. Performative na nga, tinuturuan pa kung ano yung script. Kahit nga, sabi na, ilang beses naman tayo nakakita ng mga supposed congressional hearings, Senate hearing, di ba? Pwede mo magsalita yung abogado doon? Na parang siya nagte-testify? Bakit si Attorney Baligod na nagte-testify? Bakit hindi niya pa mag-get yung acts together? Yan, sabi ni Attorney Baligod, baka 40 million. Hindi, baka 80 million. Teka lang, mahina ako sa math. Mga 40 million, tapos sabihin mo na, 200 plus million a week. Sabihin mo na, di mga around 800 plus billion. Pwede ba yun sa korte? Gaganon ako sa korte, sabihin ko, Your Honor, sabihin nyo na mga ganito po. Hindi ganun magtestimonya. Hindi, sabi ko nga, kung nasa korte ito ang dali nitong i-cross and ang asarap nitong i-cross examine kasi alam mong sinungaling, no? Bakit ginagawa at bakit pinatawag yung supposed Blue Ribbon Committee hearing na yan? Bakit sila nagmamadali ng mga oras na yon? Bakit? Kasi alam nila this will not stand in court, which is why they need Alan Peter Cayetano's Facebook Live. Diba? Kaya kailangan nila ipakita sa media para lang i-pollute yung mga utak natin, i-divert na naman yung attention from the real issue. The real issue here is the Senate as an institution is not performing because of what's happening, yung theatrical. At again, this is an attempt to block accountability insofar as the impeachment is concerned, insofar as Sara Duterte is concerned. So inherently, nakakabulbul lahat yung mga kwento, hindi malinaw, talagang halata mong sinungaling, rehearse, walang credibility yung mga witnesses, and this is just a clear attempt to divert us from the real issues. The real issues, yung confidential funds ninakaw, di ba? But yung mga totoong issue na hindi nagpe-perform yung Senado as of the moment because of all these theatrics. Anong narinig ng isang matandang congressman, yung pangalan niya, sumugod siya. Anong take mo doon na Attorney Dino nung nagsalita si Congressman Alvarez at kinumpronta yung salaysay laban sa kanya? Nakakatawa, di ba, consistent yung rhetoric niya doon sa nangyayari kay Kong Perry tsaka kay Kong Laila. Sinusubukan silang patahimikin Pagdating ko po doon, nung una wala nung pinapaboto ako Pinapaboto ako, sabi niya, di ba, sa impeachment, nung nag-no ako, nung sinuporta ako impeachment, nandun na ako Nakalagay na yung pangalan ko They're weaponizing the 18 Marines, no? Or the 18 sinungalings, ang tawag sa kanila. Hindi 18 Marines, 18 sinungalings. They're weaponizing them. Tingnan nyo po, napanood na po natin dati ito. They will be using incredible people, no? Yung wala talagang credibility whatsoever as a weapon, as a political tool para matarnish yung reputation ng mga taong lumalaban sa kay Rodrigo Duterte. Ginawa nila kay Laila de Lima yan, kung maalala.